Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obed. At ito na po ang pagpapatuloy ng kwento ni Pinggoy, ang Balat Kalabaw. Ika-20 tagpo. Pakinggan natin. Hindi kilala ni Pinggoy ang babae. Hindi niya pa ito nakikita pa. Pero sa loob-loob ni Pinggoy ay parang hindi siya tumitingin sa isang estranghera. Pakiwari niya ay nakita na niya ang babae. Hindi niya lamang ito matanda ang maigi kung saan at kailan. Subalit, pakiramdam niya ay kilala niya ang babae sapagkat napakagaan ng kalooban ng bata sa babae. Pero kung sa bagay, ganoon naman talaga si Pinggoy. At sa lahat ng kanyang mga nakakasalamuha, ay ganyan ang kanyang pakiramdam. Nakatayo sa tabi ng babae si Pinggoy habang sila ay naglalakad at kung saan sila pupunta ay walang nalalaman si Pinggoy. Nang ilang sandali lamang ay tumigil sa paglalakad ng babae at dahil dun ay napatingin na lamang si Pinggoy sa babae. Tumingin din ang babae kay Pinggoy at saka ngumiti muli ito. At saka inalalayan ng babae si Pinggoy upang magpatuloy ang bata ng paglalakad. At sa isang iglap ay isang napakatinding liwanag ang lumabas mula sa kanilang nilalakaran. At sa lakas nun, ay nasilaw si Pinggoy at maging si Abel. Nakabubulag na liwanag ang tumambad sa kanilang harapan. At sa sobrang liwanag nun, ay napapikit na lamang ang bata. Hanggang sa nakamulat na lamang muli si Pinggoy. Pagtingin niya sa paligid, ay wala na ang babae. Wala na ang nakahawak sa kanyang kamay. Kasunod nun, ay napansin ni Pinggoy ang tanawin sa paligid. At para kay Pinggoy, ay parang pamilyar na ang tanawin. Ang mga kawayanan sa paligid, ang mga bulubundukin na kanyang natatanaw, maging ang mga huni ng mga kulisap, at ang malamig na samyo at nag-uugoy na ihip ng hangin. Abel! 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 Paulit-ulit na pagtawag ni Pinggoy sa kanyang kaibigan. Abel! Tingnan mo. Nasaan na ba tayo? Tanong pa ng bata. Pinggoy! Pinggoy! Nasa mundo na tayo ng tao. Nasa lugar ninyo.
Sambit ni Abel. At muling iniligid ni Pinggoy ang kanyang paningin sa kasalukuyang kapaligiran matapos marinig ang mga sinabi ni Abel. Tiningnan muli ni Pinggoy ang mga bulubundukin. Ito ang pangkaraniwang tanawin na nakikita niya sa tuwing pupunta siya sa bahaging ito ng kanilang baryo. At habang bumabangga ng marahan ang masarap na hangin na nagmumula sa mga burol, ang mga nagtatayugang mga puno ng ipil, yakal at nara na nasa paanan ng mga bulubundukin. At hindi rin mamawala ang mga iba't ibang uri ng mga huni ng mga kuliglig. At ganun din ang iba't ibang uri ng mga huni ng mga ibong lumalagi sa lugar na ito. At doon pa lamang napagtanto ni Pinggoy ang sinasabi ni Abel. Nasa mundo na nga sila ng mga tao. Nakabalik na si Pinggoy sa mundo. At dahil sa labis na tuwa, ay napakandirit na lamang si Pinggoy. Dala ng kanyang tuwa, napapatalon pa ito habang inaabot ng kanyang kamay ang mga dahon ng mga halamang naroroon. Makikita ko na ulit si Lolo. Si Lola. Pati si Kulas. Makikita ko na. Si Gudeng. Teka, kumain ka na, kumain na kaya si Gudeng? Si Apog kaya? Naipastol kaya ni Lolo? Mga nasambit ni Pinggoy habang lumilipad na ang isipan, dala ng tuwa. Nang biglang nagsalita si Abel. Pinggoy, huwag mo munang isipin niyang mga yan. Ang gagawin natin ay bilisan mong makabalik agad sa inyong baryo kung saan nakatira ang mga tao. Kinakailangan nating makarating agad doon. Sambit na Abel. Sabay hablot nito kay Pinggoy at dali-daling tumalilis patungo sa kanilang baryo. At habang binabagtas ang baku-bakong daan ng kanilang baryo, ay bigla-bigla naman na inawat ni Pinggoy si Abel. Abel, sandali lamang. Biglang sambit ni Pinggoy. Ano naman ba yun, Pinggoy? Nagmamadali nga tayo, hindi ba? Tugon ni Abel na bahagyang napakunot ang noo sa naging pahayag ni Pinggoy. Abel, baka pa pwedeng dumaan muna tayo sa amin. Nais ko muna kasing makita sina Lolo at Lola kung maayos lang ba sila doon. Sige na, Abel. Bilisan lang natin, Abel. Pagpupumilit pa ni Pinggoy. O sige na nga. Basta, bilisan lang natin ha. Kinakailangan nating makarating agad sa bahay ng kapitan ninyo. Tugon na lamang ni Abel. Noong mga sandaling yun, ay tirik na tirik ang araw. Tanghaling tapat at walang katao-tao sa paligid. Subalit, agad na papitlag si Pinggoy nang makita ang kanilang bahay. Sapagkat hindi bababa sa 3 nilalang ang tila lumiligid-ligid sa kanilang bahay.
Kasunod nun ay ang nakaririmarim na sigaw. Ang umalingaw mula sa loob ng bahay kubo nila Pinggoy. Lola! Lola! Napasigaw si Pinggoy. At sa pagkakataong ito, akma na rin papunta si Abel sa bahay kubo nang bigla itong napatigil sapagkat biglang nawala na parang bula si Pinggoy sa kanyang tabi. Kumilos si Pinggoy ng ubod ng bilis na maging si Abel ay nagulat sa bilis na ipinamalas ni Pinggoy. At nakita niya na lamang ulit ito. At nasa pintuan na ng kanilang bahay kubo si Pinggoy. Bukod pa riyan, tila may kakaibang aura ang bumabalot sa katawan ng bata na parang nagliliwanag ang katawan nito. Nakagayang-kagaya ito nang makita niya si Pinggoy nung nagsara ang lihim na lagusan na kung saan ay naghihimutok ito. Ngunit kasabay nun ay may tila kakaibang liwanag na bumabalot sa kanyang pagkatao. Takang-taka si Abel sa kanyang nakikita. Ngunit sa isang iglap pa, ay biglang naglaho muli si Pinggoy sa paningin ni Abel. Kasunod na nun, ay bahagyang umuga ang bahay kubo at may matinding liwanag na nagmula sa loob ng bahay kubo. Napakatindi ng liwanag na ito at pilit itong tumatagos sa bawat siwang ng pawid at amakan ng munting bahay kubo. Kasunod pa nun, ay biglang narinig ni Abel ang sunod-sunod na hiyaw at ang malakas na pag-angil na parang mula sa isang nilalang. Ang mga nilalang ang umaangil. Umaangil sila ng napakalakas na parang nasaktan ng husto. At ang kasunod nun ay nagsipag-alpasan ng mga ito palabas ng bahay kubo. Kanya-kanya silang takbo at nagkakandarapa pa ang mga ito na parang mga asong nabahagang buntot at nagsipagtakbuhan. Sa mga natanaw ni Abel, hindi bababa sa 5 nilalang ang nagmula sa loob ng bahay kubo. Hindi pa kabilang doon ang mga nilalang na umaaligid-aligid sa gilid ng bahay kubo na yun. Nakasama ang mga yun na nagsipagtakbuhan din palayo sa bahay kubo. Ngunit habang tumatakbo palayo ang mga nilalang, ay isang napakalakas na galabog ang narinig ni Abel na nagmumula sa loob ng bahay kubo. Dahilan upang ang mga dingding at ang mismong bahay kubo ay yumanig. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po.
Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin. At sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Lizelle Jans dyan po sa may Biberach, Germany. Ang shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po at maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, net po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK. Salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, ma'ams. Sa mga suggestion, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna. Pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.